Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga issue na re-reakan, no? So ito yung una. Ano ba to? Ito, yung kay Imbornal Girl. Alam mo, halata na talagang ginagawa lang tanga ng DSWD yung sarili nila. No? Nakalagay dito, babaeng lumabas mula sa kanal sa ilalim sa drug rehabilitation, DSWD. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, batid ng kanilang social workers ang occasional na paggamit ng illegal na droga ni alias Rose. Pwede ba? Nabulgar lang yan nung na kay Boss Toyo yan. Pati ba naman tayo, inuulol na naman tayo ng DSWD? Kung batid nyo na gumagamit ng illegal na droga yan, hindi nyo muna bibigyan ng tulong yan, aayusin nyo muna ang buhay yan. Kaya katulad ng sinabi ko, di ba, ng mga unang reaction ko, iparehab muna nila yan. Kasi kapag gumagamit ng droga yan, parang kang nagbato ng perlas sa mga baboy niyan ayon sa Bible, di ba? Diyos ko naman. Para naman tayong tanga nito. Halatang hindi nyo na nga inalam yan eh. 'Di ba binigyan nyo agad ng kabuhayan showcase ng hindi nyo alam na gumagamit ng droga? 'Di ba? It doesn't make sense. Kasi kung alam nyo na nagdodroga yan, ano dapat, yun muna yung asikasuhin yung tulong sa kanya. Hindi advisable na bigyan nyo ng pera. Kasi alam naman natin, 'di ba, pagka-addict ang isang tao, yan ang ipa-prioritize niyan eh. Para namang hindi alam ng mga taga DSWD yung nila, yung trabaho nila. Alam naman natin kung paano nagwo-work ang utak ng gumagamit ng droga. 'Di ba? Tapos ilulusot nyo pa na occasional, 'di ba? Occasional. Naniniwala kayo occasional? Yes, pwede kong tanggapin na hindi araw-araw, pero occasional? Baka nga weekly yan eh. 'Di ba? Ba't nyo ipaparehab kung occasional lang naman pala? Ano yan, alcohol? Occasional lang umiinom? What do you mean occasional? Pag may celebration? Occasional? May occasion? Nagdadrag siya? Come on. Bisyo yan eh. Diyos ko naman tong mga taga-DSWD na to. Diba? Dahil dito tinutukan niya ang kaso ng babae upang matiyak kung may positibong pagbabago sa buhay nito ang mga natanggap na tulong mula sa ensya. Talagang tututukan nila yan. Alam nyo kung bakit? Nakabantay na sa inyo ang tao. Kasi inaabangan ng tao na sumablay kayo kasi napasubo kayo dyan eh. Akala nyo kasi pang teleserye yung buhay niya ni Imbornal Girl. Nawaw, mali kayo dyan. Kasi inuunan yung magpapogi. Secretary Rex Gatchalian naman, idol na idol pa naman kita dito sa Valenzuela. Tapos ganyan ka. Ay, Diyos ko. Ito yung lumabas mula sa kanal sa ilalim sa drug rehabilitation. Matapos yung paulan na ng tulong. Bullshit. Next. Hindi nakakabwisit kasi, di ba? After nilang malaman, parang hindi nag-a-adapt eh. Bibigyan mo ang isang tao ng financial na tulong na alam mong gumagamit ng droga. Para naman tayong tanga dito. Pero at least kahit pa paano, alam nyo na yung i-fix sa kanya. Patunay lang dito na yung mga nagsuri dyan or yung nag-assess dyan,
sa imburnal girl na yan ay hindi ko alam kung anong tinatakbo ng utak, kung pag-i-epal lang ba ang ginagawa or basta na lang siya inassess. Hindi pa nga masagot kung ano yung guidelines na sinundan nyo na binigyan nyo ng 80,000 yan 'Di ba? Palagi nyo sinasabi nakapublish naman po yung guidelines, nakapublish. Anong guidelines nga? Sinesearch namin 10,000 ang cash maximum. Then yung mga susunod na guaranteed letter na. Ginaranteed letter nyo yung pure gold na pinagbilhan ng mga ano niya, ng mga paninda niya. Diyos ko naman, 'di ba? Anyway, ito nagva-viral din ito yung 6 na bus na nagkarera. Isa pa to. Sa ibang balita, nahuli kamang tila karera sa kalsada ng 6 na bus sa Nueva Vizcaya, kaya pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Suspendido rin ang 15 nitong bus sa loob po ng isang buwan. Nakatutok si Joseph Morong. Animoy nasa racetrack kung magkarerahan Fast and the Furious no? ang tinatayang 6 na mga bus ng GV Florida Transport Incorporated base sa video na naka-upload sa social media. Wait lang as of this recording kasi nagla-live yung Senado tungkol sa impeachment hearings. No comment ako doon kasi hindi ko alam yung yung tungkol diyan Pag hindi ko alam kasi hindi ko tinatopic kasi ang dami sa aking nagme-message or nagko-comment na komentan ko daw yan. Wala kasi akong alam diyan. Pero 'di ba sometimes may mga pwede natin pairalin yung common sense natin sa mga bagay na yung mga mabababaw lamang. Pero pagdating kasi yan dapat maalam ka sa batas niyan, 'di ba? Or may ka sa constitution. Hindi ako expert doon Kaya pasensya na kung ano masasabi ko. Pero yung mga mabababaw na tanong na gusto mo bang matuloy ang impeachment? Gusto ko rin malaman kasi yung totoo. 'Di ba? At maparusahan yung dapat maparusahan. Pero yung kung hindi ba itutuloy or wala akong masasabi doon, Pasensya na doon sa mga nagre-request sa akin yan. Pag politics, limitado lang po ang alam ko, 'di ba? Hindi ganoon ka Nakita ko lang kasi si Robin Padilla nagsasalita Well, ulitin nga natin to. Ang kulit na itong pusa ko. Sorry Say hi. Oh, hi daw. Thank you. Dito ka lang muna sa baba. Ulitin nga natin to. Huli kamang tila karera sa kalsada ng 6 na bus sa Nueva Vizcaya, kaya pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Suspendido rin ang 15 nitong bus sa loob po ng isang buwan. Nakatutok si Joseph Morong. Animoy nasa racetrack kung magkarerahan Nag-uunahan. ang 6 na mga bus ng GV Florida Transport Incorporated base sa video na naka-upload sa social media. Naka-fast forward ang viral video pero fast forward pala. Akala ko naman ganun talaga kabilis. kita pa rin kung paanong mag-unahan ng mga bus. Ang ilan kinakain pa ang kabilang linya ng National Highway sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya nang overtake pa ng isang pickup at isang kotse sa unahan. Sa investigasyon ng DOTR, LTO at LTFRB, 2 sa 6 na bus ang naplakahan. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa, samantalang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Di raw ito mapapalampas ng DOTR lalo't dati pa ito nagbabala sa mga pasaway sa kalye. Dapat lang kasi 'di ba? Nadadalas ang mga aksidente Hindi na natin afford ang isa pa na may magbubuwis na naman ng buhay dahil sa mga ganito. Napagsabihan na ito Kung ako nga, dapat talaga yan kung ako lang masusunod kung i-disregard ko na kung ano yung rules, dapat bawi lisensya na dapat yung ganyan Kasi kailangan mo nang may pugutan ka ng ulo. Hindi naman literal idiom po 'yon. Baka kasi sabihin niyo literal Kailangan mo nang may masampulan ka bago magtino ang lahat. 'Di ba? Yung kita mong mawala ng lisensya or kasi kapag medyo mild lang yung 'di ba? Hindi titigil yan.
Hindi yan mababawasan. Just imagine, nakikita na sa news nung nakaraan, may mga namamatay na dahil sa aksidente. 'Di ba? Pero ganyan pa rin sila. Ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Kaya sinuspinde ng DOTR ang 15 bus ng Florida sa 2 ruta na ito at hindi pwedeng mamasada doon sa loob ng 1 buwan. The risk is there. Tsaka nagkakarere. Saan ako may mga nakakita, 6 na bus na nagkakarera sa kalye. Bus ha. It's either loko-loko yung mga driver na yon, high, or lasing. Oo, totoo yun. Kasi wala naman tamang reason kung bakit magganon sila eh. Ano pa man tamang reason? Agawan ng pasahero? Yun ba yun? Pwede bang gawing reason yun na nag-aagawan sila ng pasahero? Kasi isang ruta sila, di ba? Pero kahit na kapwa mo bus yun eh. Kung mauna man makapick up yun, kita pa rin ng kumpanya yun. Or naghahabol siya sa pangsarili niyang kota. Diba? Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ipapatawag na ng LTO sa June 13 ng Florida para hingin ang mga pangalan ng mga driver. Pinapadrug test na rin lahat ng mga driver ng kumpanya. Naglabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa Florida para pagpaliwanagin sa June 25. Dapat ibahin ng ibahin ang rule ng mga public utility vehicle na drivers. 'Di ba? Kasi nga nag-handle sila ng pasahero. Dapat regular dapat ang drug test niyan kahit hindi renewal ng lisensya. Kasi pero mo gagawin mo yung mga yon, kung nag-iisip ka na matino, hindi kayo dapat magkakarerahan ng ganun Ang pamunuan ng Florida humingi ng paumanhin. Ano sabi dito? Sabi sa official statement, we sincerely apologize about the circulating issue regarding the fast forward. Talaga hina-highlight nilang fast forward para hindi naman sabihin na ganun talaga kabilis. Ganun. We sincerely apologize about the circulating issue regarding the fast forward footage posted by Carlo Carbonell. Yun yung siguro yung nag-post, no? The content does not align with our company's values and standards. We are currently addressing the matter internally and we assure the public that the safety and well-being of our passengers is our top priority. Kung ganun ang ba't nangyari yun? Thank you for your understanding, support, and thank you for continued support and understanding. GV Florida Transport Inc. Taliwas daw sa standards ng kanilang kumpanya ang nakita sa video at ina-address na nila ito. Tiniyak nila... Okay lang ganito kung taliwas sa standard ng kumpanya niya, okay lang kung isang bus lang yung gago Pero 6 na bus nyo yung ganon. Paano naging standard yun? Ibig sabihin wala kayong monitoring sa ganung bagay. Sa publiko na nalaman nyo na lang sa social media. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Correct. Ito si Sir Vince Dizon, poging-pogi ngayon sa mainstream media Mayat-maya ang niya, tatakbo ng senador to siguro. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Noong 2014, nasangkot na sa aksidente ang Florida bus kung saan patay at lampas 30 ang sugatan nang mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang bus nito. Kasama sa namatay ang komedyanteng si Tado. Ayon sa LTFRB, nasa korte na ang usapin. Samantala, nasa korte, ibig sabihin wala pang yun? Wala pang katapusan yon. Ang tagal na nun hikayat ng DOTR ang publiko na patuloy na i-report ang mga makukunan nilang mga pasaway sa kalye. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Grabe, no? Dapat talaga kailangan may masampulan dyan Kasi hindi titigil or madadagdagan pa yan pagka hindi medyo lesser evil na sana kung isang bus lang nila Or halimbawa,
iba't ibang brand ng bus, ano? Iba-ibang kumpanya ng bus. Pero same company, ganun sila lahat, 6. 'Di ba? Ibig sabihin may mali dun sa pamamalakad nila. 'Di ba? Next topic or last topic na natin 'to. Itong kilala niyo si Pura Luca Vega, yung nag-mock sa kay Jesus daw, sabi ng mga Katoliko. Yung kumanta ng Our Father na parang blasphemous yung dating sa mga Katoliko. So nakalagay dito, acquitted daw siya sa Manila RTC. Panoorin nga natin yung bakit siya acquitted. Tingnan nga natin. Pinawalang sala ng korte ang drag personality na si Pura Luca Vega sa isa niyang kaso halos 2 taon matapos ang kontrobersyal Doon sa isang kaso niya lang. niyang pagtatanghal sa awiting Ama Namin. Anong kaso yun? Ni Pura Luca sa kanyang post online. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang nag-viral at pinag-usapang performance ng Pinoy drag queen at social media personality na si Pura Luca Vega noong 2023. Offensive nga naman to sa mga Katoliko, yung ginawa niya na yan. Na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong matapos Kahit na hindi ako naniniwala sa ganyan, yung image ni Jesus Christ na ganyan, offensive pa rin talaga yan sa mga Katoliko. Ng pambabatikos mula sa iba't ibang personalidad at mga grupo. Pero matapos ang halos 2 taon, inabsuelto ang drag performer. Base sa 20 pahinang desisyon ni Manila RTC Branch 184 Judge Charina Zamonte Villanueva, bigo ang prosekusyon na patunayang nilabag ni Pura Luca o Amadeus Fernando Pahente sa tunay na buhay ang Article 201 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law nang mag-perform ito ng nakabis sa Kristo at sumayaw sa saliw ng rock version ng Ama Namin. Bagamat nabigo ang prosekusyon na patunayang nagkasala si Pura Luca, pinaalalahanan siya ng huwes na maging maingat sa pagpili ng medium o paksa ng kanyang mga pagtatanghal bilang isang drag artist at isaalang-alang ang lipunang kanyang kinabibilangan. Hindi raw ito para pigilan ang kanyang karapatan o umayon sa nakararami, bagkus para ipakita umano ang kanyang malasakit sa komunidad, lalo na sa konteksto ng social media na madaling i-record, i-upload at ipalaganap. Cybercrime yung kaso niya, no? Cybercrime. Kasi nakikita ko yun lang naman yung pwedeng ikaso sa kanya eh. Parang ang dating kasi, pumasok ba ng, anong klaseng tingnan, babasahin natin yung dito yung details. Pero pagpatuloy muna natin balita. Nababalik din ng korte ang 72,000 pesos na piyansang ibinayad ni Pura Luca para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ni Alex Irasga ng Hijos del Nazareno na isa sa mga nagkaso kay Pura Luca, iginagalang nila ang pasya ng husgado, pero nananatilian niya ang pag-asa nila na manaigang respeto at malawak na pangunawa sa mga banal na paniniwala at tradisyon. Patuloy daw nilang pinagsusumikapan na ipagtanggol ang kawastuhan ng pananalig kay Jesus Nazareno na dumaan sa paghihirap at ipinako sa krus para iligtas ang sanlibutan. Sasangguni raw sila sa kaparian at abogado sa posibleng susunod nilang hakbang. Pero feeling ko wala na yan, di ba? Siguro yung pagkakakulong ni Pura Luca Vega nung siya ay nakasuhan. Feeling ko sapat na na yun eh. Sapat na yung abala na naidulot sa kanya nung ginawa niya. Sapat na kaparusahan na siguro yun. Kahit pa sabihin mong na-acquit ka, yung makulong ka tapos ma-stress ka ng ilang taon, 2 taon dahil sa ng kaso na yan. Feeling ko sapat na yon. Hindi naman na niya kailangan makulong pa ng ng mahabang panahon para matuto siya doon sa ginawa niya. 'Di ba? Yung makaranas ka lang nung abala na naidulot sa iyo ng ginawa mo, okay na 'yon. Hindi na siguro uulit 'yan. Nakalagay dito, Pura Luca Vega, also known as Amadeus Fernando Pagente, has been acquitted by the Manila Regional Trial Court
In a 20-page decision dated June 10, the Manila RTC branch 184 acquitted the artist charges of the violating Article 201 and 2B3 and 2B4. Tingnan nga natin to. Ano ba yung kinaso sa kanya na yung revised penal code in relation to cybercrime daw eh. RA 101. Tingnan nga natin Article 201 cybercrime. I-research nga. Na-curious ako dun eh. Anong kaso kaya yun? Cybercrime. Article 201. Immoral doctrines, obscene publications, and exhibition in independent shows. Ayan o. So immoral daw yung ang argumento ng kinaso sa kanya, immoral doctrines, obscene publications, and exhibitions, and indecent shows. Yun pala yun. Hindi naman daw napatunayan na immoral yung dahil kaya under siya ng cybercrime kasi pinablish niya sa social media. Offender shall be imprisoned for a maximum of 6 years and or fined 6,000 to mura lang pala yung yung multa. Kasi pwede siyang makulong ng 6 years or pagmultahin siya ng 6,000 2,000 or whatever. Pero okay na yan. Siguro hindi naman na ilalaban yan kasi manalo man yung yung prosecution siguro, mababa lang naman yung parusa eh. 'Di ba? Well, tingnan natin kung ilalaban pa rin nila yan. Ayan ni-research ko pa, nandito na rin pala yon. Article 201 penalize immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows. Wherefore premises considered for failure of the prosecution to establish guilt beyond reasonable doubt. Amadeus Fernando Pagente, also known as Pura Loca Vega, is hereby acquitted for violations Article 201, 2B3 and 2B5 of the Revised Penal Code in relation to the Republic Act 10175, the ruling read. Thank you for this wonderful news. One more case left. Ano ba yung isang kaso niya? Yung offending religious bill. Meron pa palang isang kaso eh. 'Di ba? Hindi pa naman pala Tingnan nga natin yung mga kaso ni Pura Loca Vega. Pura Loca Vega case. Tingnan nga natin yung mga mga inano niya. What is the law on Pura Loca? Tingnan natin tong mga kinaso kay Pura Loca Vega. Ito. Yung sinabi ko, yung offensive to feelings of faithful, new criminal raps violation, Article 133 naman ito. Meron pa isang kaso na Article 133. Tingnan natin kung ano yung Article 133 Revised Penal Code. Offending religious feelings ito. Article 133 of Revised Penal Code addresses the crime of offending religious feelings. It dictates that individual who in a place of worship or during religious ceremony. Ito yung napag-usapan namin dati noon 2 years ago na ito ay mukhang hindi rin siya pasok dito eh. Kasi nangyayari lang dapat ito
during worship or during religious ceremony. 'Di ba? Parang si Carlos Celdran dati, kilala niyo si Carlos Celdran dati. Nag-ano siya siya ng damaso habang nagmimisa. Naalala niyo yun dati? Hanapin natin yung video. Yun kasi habang nagmimisa yun. 'Di ba? Carlos Celdran. Patay na to si Carlos Celdran eh. Yung damaso niya na ginawa. Ito yun oh. Ito ay year Pansamantalang 12 years nakalaya ago. ang tour guide at RH law advocate na si Carlos Celdran matapos makapagpiyansa sa kasong nag-ugat sa umano'y panggugulo sa Ecumenical Service ng Manila Cathedral noong 2010. Nababahala naman ng isang grupo sa ibinabang guilty verdict ng korte laban kay Celdran dahil inihahayag lang naman daw nito ang kanyang opinyon. May news to go si Trisha Zafra. Habang nagmimisa kasi ito eh. Ayan oh. September 30, 2010, sa gitna ng isang ecumenical service sa Manila Cathedral, nang pumagitna sa altar ang tourist guide na si Carlos Celdran. Suot ang Amerikana at sombrero na animoy si Rizal. Nagtaas si Celdran ng placard Damaso. na may iisang salita, Damaso. Kasabay nito ang pagsigaw niya ng Stop Getting Involved in Politics. Ginawa niya raw ito bilang protesta laban sa panghihimasok umano ng simbahan sa usapin ng reproductive health. Di anya nalalayo kay Damaso, prailing karakter sa nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Ang simbahang Katoliko naggalit sa hayagang pambabastos daw sa isang banal na gawain. Kaya sinampahan ang kasong paglabag sa Article 133 Oh, di ba? Same kaso kay Pura Luca Vega. ng Revised Penal Code o Offending Religious Feelings si Celdran. Ibinabana ng Manila MTC Branch 4 ang guilty verdict laban kay Celdran. Nahaharap siya ngayon sa parusang pagkakakulong ng di bababa sa 2 buwan hanggang mahigit 1 taon. Ang desisyong ito, Liit lang nung penalty. iaapila raw ng kampo ni Celdran. There's a bit of gratitude in me because this was all for passing the RH bill and the RH law. Now that it's passed, it made everything worth it for me. So really, if this is the price that I have to pay for a better Philippines, I'm willing to pay it. Nababahala ang grupong human Diba, yun yung same sila ng kaso. Ang nakalagay kasi dito, feeling ko ma-acquit din to. Kasi nakalagay dito it dictates pakita ko sa inyo 133 of the Revised Penal Code addresses the crime of offending religious feelings. It dictates that individuals who in a place of worship or during religious ceremony performs acts that are notoriously offensive to the faithful will be penalized. 'Di ba? Nakalagay dito kailangan nasa place of worship ka or during religious ceremony. Hindi naman nangyari yun kay Pura Luca Vega eh. Pero kung nakakita ng hindi kasi ako law expert eh. Pero dahil natumuloy yung kaso, nakakita ng probable cause ang piskal, 'di ba? Depende siguro kung paano i-interpret ito ng abogado nung nagkaso kay Pura Luca Vega. So tingnan na lang natin Pero kung itong pagbabasihan, malino naman dito eh. Actually na-topic din yata ito ni Attorney Libayan before. Itong ganito. 'Di ba? Pero tingnan natin kung yan ba yung kaso na yon. Kasi yun lang naman ang nabasa ko sa Wikipedia o meron pa bang ibang kaso? 'Di ba? Antabayanan na lang natin. So yun lang naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.